Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon nga po ay pinagdiriwang natin ang pagtatalaga o pagbibindisyon sa Palasyong Simbahan sa Roma na nakalaan sa kabanal-banalang mananako or Divine Savior. Na mas kilala po ito sa pangalang San Juan de Letran. Ito po ay ipinatayo ni Emperador Constantine sa burol na pagmamay-ari ng angkan ng mga Laterani na pinamamahalaan po ng mga monghe ni na San Juan Bautista at San Juan Apostol. At sa harap po ng simbahan ay may nakasulat po na ganito: Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis Mater et Caput, na sa ating pong sariling wika, ito po ang kahulugan. Ina at pinuno ng lahat ng simbahan sa Roma at sa daigdig. Ito ang simbahan na laging ginagamit po ng Santo Papa noong unang panahon nang wala pang ang Basilika ni San Pedro. And this church serves as a sign of unity of all the Catholic churches around the world. Kaya nakikiisa po tayo sa pagdiriwang ng Feast of the Dedication of the Lateran Basilica. Pero hindi lamang ang mga simbahan ang nagkakaisa dahil sa kanilang ugnayan sa palasyong simbahan na ito. We as believers of Christ are united. We are God's building and our foundation is Jesus Christ Himself. Sa ikalawa pong pagbasa, sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinthians. Sabi po niya, mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang magpapatuloy ng pagtatayo ng gusali, ngunit maging maingat kayo sa bawat pagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na si Jesucristo. No? Sabi pa niya, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos na naninirahan sa inyo at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak sa templo o ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayong ang templong iyan. No? Ang templong gusali, ang simbahan, ay tahanan ng Diyos. Pinananahanan ng banal na Espiritu. Pero minamahal mga kapatid, ang bawat isang binyagan ay templo rin ng Espiritu Santo. Nananahan sa atin ang Espiritong Banal. At ito ay nilinis na ng ating Panginoong Hesus noong tayo po ay binyagan. Siyempre, nung ginawa niyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, na tinanggap natin noong tayo binyagan. At kung paanong pinagmamalasakitan na Jesus ang templo ng Jerusalem, gayon din naman ang bawat isa sa atin bilang templo ng Espiritu Santo. At sa Ebanghelyo nga po, rinig natin doon, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa aking puso. Kaya nga nang makita na ang ating Panginoon, ang mga nagbibili doon, ng mga kahayupan, ng mga baka, at mga kung ano-ano pa man, namamalit ng salapi. Sabi ng Panginoon, alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. No? Sana po minamahal ang mga kapatid, ganito rin kaalab ang ating kagustuhan upang mapanatili na malinis ang ating mga sarili bilang templo ng Diyos. Huwag sana po nating panatilihin, huwag sa tayong manatili, huwag nating mapanatili, o ayaw nating gawing madumi ang ating mga sarili sa kasalanan. Ito ay maaari nating linisin sa pamamagitan ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad sa sakramento ng kumpisal. Mga minamahal, magpasalamat tayo
sa Diyos sa araw na ito, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagtatalaga ng palasyong simbahan sa Laterano sa Roma. At kung pinararangalan ang simbahang bato, ay lalo tigit daw po ang simbahang espiritual ng ating mga kaluluwa na tahanan ng Espiritu Santo mula pa noong tayo ay binyagan. Ang ating mga sarili. At ito po sana ang mapagsumikapan natin bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal. Amen.